Ikinukonsidera ang posibilidad ng panibagong pagbabago sa liderato ng Senate of the Philippines sa gitna ng mga nagdaang insidente at kontrobersya ayon kay Professor Danilo Arao ng University of the Philippines College of Mass Media and Communication. Sinasabi ni Arao na maaaring makaapekto sa sitwasyon ang mga ulat kaugnay sa insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13 kung saan lumitaw ang mga aligasyon na kinasasangkutan ni Senate President Alan Peter Cayetano at ang kanyang naging testimonya hinggil dito. Dagdag pa ang posibleng legal na kahihinatnan sakaling madakip si Senator Ronald De La Rosa, kabilang ang posibilidad na maharap si Cayetano sa kasong aiding and abetting a fugitive kaugnay ng umano'y paggamit ni De La Rosa sa sasakyan nito upang makapasok sa Senado at makaboto upang maupo siya bilang Senate President. Tinutukoy rin ang posibleng implikasyon ng mga isyong may kaugnayan sa mga flood control projects na maaaring makaapekto sa ilang mambabatas, kabilang sina Senators Jinggoy Estrada, Francis Escudero at Joel Villanueva. Ayon pa kay Arao, maaaring makaapekto rin ang mas malawak na usaping pampolitika tulad ng paghahanda para sa 2028 presidential elections kung saan tinitingnan umano ng ilang opisyal ang kanilang posisyon at political survival. Dahil dito, posibleng magpatuloy ang mga pagbabago at realignment sa loob ng Senado sa mga susunod na buwan depende sa magiging takbo ng mga issue at investigasyon. Tama po kayo, may posibilidad, lalo na lumalabas sa mga recent na impormasyon tungkol sa nangyari noong gabi ng ika-13 ng Mayo na merong pagsisinungaling na ginawa si Senate President Alan Peter Cayetano, o kaya kung hindi man pagsisinungaling, in-exaggerate niya yung reality, yung sinasabi niya, the Senate is under attack, na kesyo yung NBI ay hinaharas sila, at lalo na kapag halimbawa lang, kung mahuli na si De La Rosa finally, medyo may pananagutan din si Cayetano kasi siya yung kumontak sa kanya para bumoto, para suportahan siya apparently. Tapos yung papunta sa Senado, sa tulong din ni Alan Peter Cayetano. So pwede nga siyang ma-charge ng aiding and abetting a fugitive. Bagamat hayaan na natin yung mga abogado na magdebate kung posible yon. Si Professor Danilo Arao ng University of the Philippines College of Mass Media and Communication sa kanya naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!